Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang parangal na Order of National Scientist ni Pangulong Bongbong Marcos si Dr. Carmencita Padilla para sa kanyang makabuluhang ambag sa larangan ng genetics at newborn screening. Presidential Merit Award naman ang parangal na natanggap ni DTI Assistant Secretary Alan Gepke para sa kanyang mahalagang papel sa negosasyon para sa Regional Comprehensive Economic Partnership na nagbenepisyo ang Pilipino sa larangan ng kalakalan. Bukod sa nangyaring pagpaparangal na nawagan si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na mas paigtingin at suportahan ang research and development sa kalusugan, agham at teknolohiya. Nitong kamakailan lamang ay pinasinayaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagbubukas ng Mobile E-Learning Hub sa Lahug, Cebu City. Ang Mobile E-Learning Hub na proyekto ng AFP ay isang customized container van na maikukumpara sa isang computer shop on wheels. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral sa malalayong lugar na magkaroon ng kaalaman ukol sa information and communications technology. Sa iba pang balita, mas pinalawig pa ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs sa NCR, Abra at Ilocos Norte dahil sa sama ng panahon batay sa deklarasyon ng Commission on Elections. Extended ang pagpapahain ng COCs para sa BSKE hanggang alas 5 ng hapon ng ika-3 ng Setyembre. Sa tala, nasa mahigit 767,000 na ang naghain ng kanilang COC simula nitong ika-31 ng Agosto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez, abangan ng iba pang ulat dito sa News Post. Sa ulo ng mga balita. Pag-asa nagbabala ukol sa pagbaha dulot ng pagpapakawala ng tubig mula Ipoh Dam. Pilipinas at Australia isinagawa ang Indo-Pacific Endeavor 2023. Senado, nais paimbestigahan ang pagtaas ng kaso sa road rage. PCG nagsagawa ng Water and Search Rescue at BLS training bilang bahagi ng Pacific Partnership 2023. PSA nagpalaganap ng kaalaman ukol sa ePhil-ID upang mapabuti ang pagkilala sa publiko. DENR pinangunahan ng paglunsad ng 30x30 Global Conservation Pledge. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Post. Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Bilang bahagi ng Pacific Partnership 2023, nagsagawa ang PCG ng 5 araw na Water Search and Rescue o WASAR at Basic Life Support o BLS training para sa higit 40 first responder sa lungsod ng San Fernando, La Union mula noong ika-24 hanggang ika-28 ng Agosto nitong taon. Ang mga trainees ay sumailalim sa mga diskusyon at pagsasanay para sa first aid, life-saving at water rescue techniques at swimming proficiency kabilang rubber boat maneuvering, capsizing at recovery. Ito ay upang matiyak na ang mga public rescuers ay nagtataglay ng sapat na kaalaman sa mga oras ng pangangailangan. Samantala, pinaiimbestigahan na nila Senador Raffy Tulfo at Senate President Zubiri ang pagtaas ng kaso sa insidente ng mga road rage kabilang na ang viral video ng pagkasa ng baril ng dating pulis. Narito ang buong detalye. Sa mga umiiral na insidente ng road rage sa bansa, inihain ni Senador Raffy Tulfo at Senate President Juan Miguel Zubiri ang isang resolusyon na nagmumungkahi ng investigasyon ukol dito. Ito ay gaya na lamang ng insidente na kumalat ang video sa social media kung saan nanakit at bumunot ng baril ang isang driver na napag-alamang dating pulis sa harap ng siklista matapos magkaroon ng alitan.
Nakasaad sa Senate Resolution number 769 na ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa road rage ay nagpapakita ng panganib sa kaligtasan ng publiko kaya't nararapat magpatupad ng mga epektibong hakbang para sa seguridad ng mga tao sa daan. Inatasahan nila Tulfo at Zubiri ang LTO at iba pang ahensya na higpitan ng mga regulasyon at magpataw ng parusa sa mga sangkot at may sala. Kabilang dito ang pagbabawal sa mga napatunayang may sala na kumuha ng license to own and possess firearms at pagre-renew ng lisensya. Nais din ng mga senador na magkaroon ng counseling at anger management interventions upang maiwasan ng individual ang insidente ng road rage. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dulot ng masamang panahon na dala ng habagat, iba't ibang lugar sa bansa ang nakaranas ng hagupit ng kalamidad. Kabilang sa mga apektado ng masamang panahon ay ang Barangay Tatalon sa Quezon City na nagbakwit sa Diosdado Macapagal Elementary School. Ayon sa Deputy Officer ng Barangay Tatalon na si Virgilio Cruz, hindi nahirapan ang kanilang team na maglikas ng mga evacuees. Sa kabilang dako, patuloy pa rin sa pag-recover ang mga lugar na hinagupit ng bagyo, partikular na ang lungsod ng Bacolod na kamakailang isinailalim sa state of calamity. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pag-asa nagbabala ukol sa pagbaha dulot ng pagpapakawala ng tubig mula Ipoh Dam. Pilipinas at Australia isinagawa ang Indo-Pacific Endeavour 2023. Senado nais paimbestigahan ang pagtaas ng kaso sa road rage. PCG nagsagawa ng Water and Search Rescue at BLS training bilang bahagi ng Pacific Partnership 2023. PSA nagpalaganap ng kaalaman ukol sa e-Phil ID upang mapabuti ang pagkilala sa publiko. DENR pinangunahan ng paglunsad ng 30x30 Global Conservation Pledge. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy na magiging kasosyo ng Pilipinas ang China hinggil sa digital education, pagtuturo ng lengguwahe at pagtiyak ng kalidad ng edukasyon, partikular sa larangan ng agham, teknolohiya, agrikultura at matematika. Pinasalamatan ni CHED Chairman Popoy de Vera ang gobyerno ng China sa pagtatag ng 5 Confucius Institutes sa bansa. Ayon naman kay China's Education Vice Minister Chen Ji, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay suporta sa mga universidad sa Pilipinas, alinsunod sa pamantayan at pangangailangan ng bansa, pati na rin ang pagbibigay ng mas maraming mga scholarship sa mga Pilipino. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga taong maapektado ng bagyo sa Central Visayas, nakipag-ugnayan ang Philippine Air Force sa DSWD sa paghahatid ng mga food packs, partikular na sa mga lugar ng Negros Occidental. Base sa DSWD, mayroong 20,000 food packs ang binahagi sa mga biktima. Nagpahayag naman ang Disaster Response and Management Group na ang inisyatibong ito ay alinsunod sa utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na gumamit ng airlift upang mapabilis ang pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Sa kabilang dako, inaasahang ipapamahagi na ng LTFRB ang subsidiya para sa mga operator ng pampasaherong sasakyan bilang bahagi ng Pantawid Pasada Program o Fuel Subsidy Program sa ilalim ng General Appropriations Act 2023. Upang maagapan ang anumang abala, ipinagbatid alam ng ahensya sa publiko na antabayanan ang mga anunsyo sa opisyal nitong website at social media accounts para sa mga detalye ukol sa petsa ng pamamahagi ng subsidiya.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez. Abangan ang iba pang ulat. Dito lamang yan sa News Focus. Sa ulo ng mga balita. Pag-asa nagbabala ukol sa pagbaha dulot ng pagpapakawala ng tubig mula Ipo Dam. Pilipinas at Australia isinagawa ang Indo-Pacific Endeavour 2023. Senado nais paimbestigahan ang pagtaas ng kaso sa road rage. PCG nagsagawa ng Water and Search Rescue at BLS training bilang bahagi ng Pacific Partnership 2023. PSA nagpalaganap ng kaalaman ukol sa e-Phil ID upang mapabuti ang pagkilala sa publiko. DENR pinangunahan ng paglunsad ng 30x30 Global Conservation Pledge. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus.